Eh sila nga ang mastermind. Pag-usapan natin yan. And then, may lumalabas na impormasyon na gusto ni Lisa Araneta at Sandro Marcos na kasuhan si Amy Marcos upang ito ay maipakulong. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Nakikita naman na ho natin yung tension o yung init ng Marcos versus Marcos. Matapos nga ho maglabas nitong si Senator Amy Marcos noong nagrally itong mga kapatid nating INC mga ka-update, eh bigla hong sumasawsaw na itong si Sandro Marcos na alam niya na ho yan. Alam niyo na ho yung si Jake Cyrus mga ka-update. Alam naman po nating mahilig talagang sumawsaw yang si Jake Cyrus sa issue ng mga matatanda. Sa issue ng tatay at ng tita niya. Sinabi ba namang hindi naman talaga tunay na kapatid si Senator Amy Marcos? Eh parang sinasabi ho ni itong si Jake Cyrus, mga update na si Sandro Marcos, na yung lola niyang si Imelda, eh may kalaguyo. Parang ganyan ho kasi yung sinasabi nitong si Sandro Marcos dito kay Amy mga update. Update. Pakinggan na lang ho natin itong si Ka Eric Ukol nga dito na kakasuhan daw di umano si Senator Amy ni Lisa Araneta dahil isa pa ho kasi si Lisa Araneta sa mga binanatan ni Senator Amy na akala nga niya mga kabit pag pinakasalan ni Marcos Jr. yang si Lizard magbabago na ang buhay ng kanyang kapatid, ang ading niya. Pero nagkamali daw ho siya mga kabit dahil mas lalong lumala ang pagiging addictus benedictus daw ho nito. Kaya track na ho tayo kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, pag-usapan na natin itong si Lizard, si Jake Cyrus at walang iba, si Manang Amy Marcos. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Kaabang-abang ito Roy Funa Gonzales and Mariam Ipel sapagkat nagpapakita po ito Loes Gonzales 6028 and Violeta Peralta 1475 na mayroon na pong malalim na hidwaan at pagbabanggaan sa loob po ng pamilya Marcos. But mind you, mga kababayan, ang iskandalo po na ibinuyag-yag, ibinuyang-yang at isinambulat ni Senator Amy Marcos right before a more than 700,000 crowd of Iglesia ni Cristo covered by the media at lumaganap sa iba pang parte ng mundo. Hindi lang po ito iskandalo ng pamilya Marcos. Ito po ay iskandalo ng buong Pilipinas. Sapagkat ang inaakusa ng kanyang kapatid mismo na drug addict ang presidente ang nag-aakusa kapatid niyang isang senador. At ito ay isang mabigat na kalagayan na mayroon tayong inaakusa na presidente na hindi lamang magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan kundi addictus pa. Yan, first time itong mangyari na may ganyan tayo Yosh Terry Tumali and Rotoni Roslin and Gloria Villaronte. Gagamit na naman sila ng taong walang maniniwala sa kanila. Yeah, they would like to appear na may ginagawa sila. Itong si Marcos at si Romualdez, kung kaya minadali nila, lightning speed, kasing bilis ng kidlat, lumabas po kaagad ang arrest order ni Saldico at kahit weekend sa Pilipinas ay hinanap kunwari nila. Doon sa mga addresses, Ma'am Sinaida Lee, dapat kasuhan si Marcos sapagkat siya naman talaga ang mastermind. You are correct about that, Ma'am Sinaida Lee. Mga kadit, alam naman ho natin na immune sa kaso yung presidente pero wag ho natin kalimutan mga kabdit, pwede ho siyang imbestigahan. Ang problema lang ho mga kabdit, yung mag-iimbestiga kasi, kung ICI ho, paano ho nila iimbestigahan yan kung mismong yung Pangulong Marcos Jr. yung gumawa ho dyan. Diba napaka-imposible hong imbestigahan. Kaya tulad na lamang ho na itong sinabi ni Senator Marcoleta, mga kabdit, pwedeng imbestigahan yung mga sinabi o pinangalanan ni Saldico, ni Gutesa. Pwede ho lahat imbestigahan. Ang problema, mga ka-update, hindi ho nila iimbestigahan dahil tulad po nito, kahit na ulit-ulitin natin, mga ka-update, napaka-imposible imbestigahan ng sarili niyang galamay. Ginagawa niya ho, naghuhugas kamay si Marcos Jr. Paano hong hugas kamay? Ilalaglag niya na lang ho, mismong yung pinsan niya si Martin Luther King.
Ilalaglag niya ho. Para ho nga siya mga ka-update, absuelto. Di ba? Ganyan ho yung mga tactics ho nila. Kasi milyon-milyon Pilipino yung galit na sa nangyayari ngayon. Milyon-milyon Pilipino yung nagdudusa dyan sa flood control. Ilan daan ang nasawi dyan sa flood control na yan. Napakalaking issue ho niyan. Kung may pagbabago lang sana dito sa ating bansa, hindi sana nagkakaganito yung Pilipinas. Hindi rin ho sana bumabagsak ang ekonomiya, hindi rin ho sana tayo nalulugmok sa kahirapan. Isipin ho ninyo, mga investor hindi na ho pumapasok sa ating bansa. Bakit ho? Dahil nandidiri ho sila sa korupsyon sa Pilipinas. Stock market ho, malaki ho yung tinabas natin dyan. Isa ho tayo sa dahilan kung bakit bumaba yung mga stock market. Dahil din ho sa korupsyon ng ating bansa. Hindi lang ho yan mga update. Etong admin lang ni Marcos Jr. din, yung may pinakamaraming toneladang ginto na naibenta sa kasaysayan ng history. Admin lang ni Marcos Jr. yung nakakagawa ho niyan. Kaya ho nilang pabagsakin yung isang bansang may kayamanan. Kung agrikultura ho yung usapan, mayaman na mayaman ho tayo. Hindi lang ho na pagtutuunan ng pansin yung ating mga kapatid na magsasaka, yung mga farmers, hindi ho sila tinutuunan ng pansin. Kaya marami ho sa kanila, sumusuko na lang maging farmer. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Hanggat hindi ho nababago itong ating gobyerno, wala ho tayong pag-asa sa ating bansa. Naniniwala ho ba kayo mga ka-update? Tanong ko lang ho sa inyo, naniniwala ho ba kayo? Hanggat hindi nababago itong admin ni Marcos Jr., wala hong pagbabago ang Pilipinas. Di ba? Cynthia de los Reyes and Albert Ricafort. Pag-usapan po natin yan. Pati itong napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na posibleng gawin daw ni Sandro Marcos at ni Lisa Araneta ayon sa mga sources of information mula sa Malacanang. Iril Matyong, Ronaldo Matugina, waiting na ang taong bayan ka Eric? Yes, matter of time. Pangalawa, pag-usapan po natin itong nabunyag na hindi lang pala 1.4 trillion pesos ang unprogrammed appropriations ni Marcos na ipinasok, isinalpak nila with Martin Romualdez and Saldico sa loob po ng 2023, 2024, and 2025 budget. According to former Budget Secretary Butch Abad, na dilaw ito si Butch Abad, pero mukhang hindi na siya aktibo sa Liberal Party. Sinabi niya kanina sa kanyang pahayag sa social media na umaabot sa mahigit 2 trillion pesos ang mga unprogrammed appropriations sa budget ni Marcos mula 2023, 2024, and 2025 combined. Ibig sabihin po, buo na yon. Umaabot ng mahigit 2 trillion pesos. Hindi lamang po mahigit 1 trillion pesos na ginamit nila para sa flood control project. Uulitin lang ni Ka Eric, ang unprogrammed appropriations po, pinupunduhan ito mula sa pangungutang ng gobyerno. Mula sa mga buwis na ipinapataw na bagong buwis at mula po sa savings ng government-owned and controlled corporations and other government agencies. Kaya taon-taon po nangungutang itong tarantadong gobyerno ni Marcos nang hindi bababa sa 1.2 trillion pesos hanggang 1.4 trillion pesos para po bigyan ng pondo ang unprogrammed appropriations, sapagkat doon po sa unprogrammed appropriations pumapasok itong mga proyekto na karamihan ghost projects, flood control at iba pang infra projects na hindi na isama doon sa National Expenditures Program. Ka Eric, help po pang tubig nyo for rally. Hindi po makakasama sa rally. Opo, Ma'am Cynthia de los Reyes, thank you po sa mga tutulong at magbibigay ng konting suporta out of your sincerity of heart sa inyong puso sa aming mga pagkilos either sa Liwasang Bonifacio o EDSA People Power Monument. We are trying to apply for a permit on Monday. Ka Eric, sabi ni BBM, hindi siya mag-resign
Sabi niya lang po yon, Gloria. Si Erap Estrada, si Marcos Sr., ganun din pong sinabi nila. Pero yung dalawa, si Marcos Sr., na diktador at tatay ni Marcos Jr., lumayas din kasama ang pamilya nila. Alejandro Fermano, dati kong kasama sa CPP, NPA, NDF na nagbalik loob na rin. Si Boy Sandig, na taga-Uton, Iloilo. Ayan, nanonood, ang dami nyo na. So, ang binabanggit ni DBM Secretary, former DBM Secretary Butch Abad, this is the first time na ganun kalaki po taon-taon, hindi bababa sa 600 to 700 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Sa panahon ni Pangulong Duterte, pinakamalaki po sa unprogrammed is 75 billion. Ang unprogrammed po, walang items. Kaya pwede kang magtago ng mga proyekto na kunwa-kunwarian. At ang pinakamadaling i-manipulate at pinakamadaling dayain, ituturo mo lang sa ulan at bagyo, flood control projects. Kaya, in 2023 and 2024 and 2025, si Marcos po ay nag-utos na ipatupad ang more than 4,000 flood control projects. This is as per record of admission ng DPWH at ng DBM sa record ng House of Representatives. Armito Paloma and Stephen Ormsby, Rhea is watching. Salamat sa panonood. Alpha Anglers and bati ng konti, Bayan ko, J4G, Baby Sita de los Reyes. Magandang gabi at mag-ingat ka palagi ka, Eric. Thank you. Laida Aberin from Kuwait. Ronaldo Matugina, Maisel or Maze P. Miralles, and Helen May Cruz, Principe. So malinaw na ang pandaraya sa budget ay hindi po kayang gawin yan ni Saldico without the authority cover being given to him by Martin Romualdez and Marcos. Kaya nga mga kadit, kailangan ho talaga ng pirma o kailangan ng ni Marcos Jr. yan. Kailangan niya ho ng sentensyahan bago lumabas yung mga budget na yan. Diba? Kaya imposible hong si Saldico lang yung may kinalaman. Kaya nga nileglag niya yung mga yan kasi siya ho yung dinidiin eh. Si Saldico yung pinapahirapan. Kahit naman sino ho siguro, pahirapan ka. Ikaw yung pagbintangan ng milyong-milyong Pilipino kahit na ginagawa mo lang din pala yung posisyon na binigay sa'yo ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, talaga namang magagalit ka. Lalo na kayong sinusulit niya na ho, mga ka-update. Nagbago na ito si Saldico. Nilaglag niya yung mga tropa ho niya. Diba? Yan ho yung hinihintay ng milyong-milyong Pilipino. Tingnan niyo ho ngayon, ano yung ginagawa sa kanya? Pinakakahanting ho siya. Kahit saan sulok mga ka-update, gagamitin ho nila yung pondo ng ating bansa para lang ho hanapin niya si Saldico. Para ho patahimikin nila. Di ba? There is no Saldico if there is no Martin Romualdez. There is no Martin Romualdez and Saldico among other syndicate group nila sa Kongreso without Marcos. Hindi po ang authority ni Lucas Bersamin, ang authority ni Mina Pangandaman na DBM Secretary o ang authority ni DPWH Bunuan ang makakapagbigay ng garantiya na mailulusot ang budget na pinagkakatay at ginawang istafa at may pandaraya kung hindi sumasang-ayon at hindi nagko-cooperate at hindi kagustuhan ni Marcos Jr. bilang presidente. That's the basic logic about that. Si Marcos po, pag hindi pumayag, kahit magkano, kahit ano ang mga maniobra na gagawin ni Martin Romualdez at ni Saldico, wala pong bisa ito kung hindi pipirmahan ni Marcos ang mga bill na tinatawag na General Appropriations Bill kung hindi ito gagawin bilang General Appropriations Act o GAA. Clearly, mga kababayan, the authority and the confirmation of all the operations for budget insertions, alignment, and program appropriations at mga paghilot at mga paglusaw ng proyekto at ilipat-lipat nila, ang lahat ng yang hindi magaganap
at walang saysay at kutuparan at walang bisa kung hindi pipirmahan ni Marcos na ma-include sa batas na tinatawag na General Appropriations Act. Therefore, hindi pwedeng hindi kasama si Marcos sa may pananagutan at kakasuhan. Di po ba? Very simple. Ako sa Amerika, siya naman talaga po ka Eric ang mastermind eh. Ano pa ba ang hinahanap? Pinagtatakpan pa nila. Tama? No? Noel Saligumba, ka Eric Mayong Gabi Cordafia, and Albert Bonita 9878. Ann Walker, taong bayan na talaga ang tatapos kay Marcos at sa kanyang korupsyon sapagkat babagsak na ang Pilipinas. I agree to that, Ann Walker. Kaya ito po ang punto ni DBM Secretary Butch Abad. Pati po ang mga foreign assisted projects, first time ko lang ito nalaman na kinaltasan din po taon-taon, we have loans para po sa malalaking projects like dam, mga malalaking highway, airports, ports, na ang nagpupundo, may partnership tayo. Like Japan International Cooperation Agency, o kaya Korean International Cooperation Agency, o ano pa mang mga international na mga funding partners ng mga bansang nagpapautang sa atin o kaya nagiging partner for project implementation. Ang isang requirement po dyan ay FAP. Foreign Assisted Project, kailangan may counterpart. Mantakin po ninyo, ang counterpart na 240 billion pesos sa malalaking projects na tinatawag big ticket projects na foreign assisted, kinakaltas ni Romualdez, ngunit pinapayagan ni Marcos. So hindi pwedeng mag-inosentihan si Marcos sapagkat anuman po ang diskarte ni Romualdez at ni Saldico, walang epekto ito kung hindi palulusutin at hindi pipirmahan ni Marcos ang budget magiging batas. Clearly. Pangalawa, maliban sa pagkaltas every year ng 240 billion pesos mula sa mga counterpart natin, kaya hindi matapos-tapos ang mga big ticket projects sapagkat iniiwan lamang nila ng tag 20 billion, 30 billion, ang mahigit 200 billion pesos, nire-realign nila Martin Romualdez at inuutusan niya si Saldico at ang mga gang of 6 plus 4 na mga sindikato sa loob ng Kongreso na katay-katayin. Kaya for the last 3 years, ang mga proyekto like ang Mindanao Railway System, ang subway sa buong sentro ng EDSA at Maynila, hindi matapos-tapos. Ang mga MRT station expansion, hindi makumpleto-kompleto sapagkat walang counterpart funding as required in the foreign assisted and co-undertaken na projects. Kailangan may counterpart ang gobyerno ng Pilipinas, kinakaltas ni Martin at nila Saldico at ng sindikato at inililipat sa flood control projects. More than 200 billion every year since 2020-23 hanggang 2025. And yet, pinapalusot at pinapabayaan ni Marcos Jr. So, sino ang may responsibilidad? Si Saldico lang? No. It should include Marcos and Romualdez, no? Bakit hindi napapanggit ang pangalan ni Lisa Tanas? Conchita Rua, si Lisa Marcos po ay walang accountability. She is a private person. Ang kaniyang diskarte nakasakay kay Marcos. Therefore, without Marcos, wala po si Lisa. So kung kakasuhan mo si Lisa, kailangan may pakita mo ang money trail na siya ang nangulimbat. Pero wala siyang accountability under the government kasi hindi siya elected official. Kung mayroon siyang pananagutan, isasama siya later sa kaso kay Marcos. But without Marcos, Lisa is nothing. Without Marcos being president, yang si Martin Romualdez ay wala po. Kung banggitin ko si Lisa at banggitin dito, anong pananagutan niya? She is not the one holding the power of the president. She is manipulating the president, but the exercise of power and authority is on Marcos. So ngayon, kung ituturo natin si Lisa ang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos, parang sinabi natin na walang pananagutan si Marcos, inosente siya. That is wrong. Kaya nagpamanipulate si Marcos
Pumayag siya na siya ay utuin at linlangin ng kanyang asawa, ng kanyang mga gabinete, kagaya nila Bersamin at nila Pangandaman, o nagpagamit sa kanyang pinsan, the principal accountability to everything that happens now will still go back to Marcos. Gets nyo? Hindi ibig sabihin na inabsuelto natin si Lisa. No? Ang tamang pagtingin dyan, saan ang authority and accountability na dapat singilin? It should be on Marcos because he is the one occupying the office of the president. Clear? Klaro ha? Mga kababayan, pero hahabulin natin yung mga naging kasabwat ni Marcos, including ang asawa niya at iba pa. But right now, in the immediate situation that we face, it should be Marcos and Romualdez na sila po ang umahawak ng poder at kapangyarihan ngayon kung bakit nagaganap ang malawakang pandarambong. Kaya pala walang mga big ticket projects, mga kababayan. Ngayon ko lang ito napagtanto na hindi matapos-tapos ang subway project, ang tulay ng Guimaras at Negros o ng Guimaras at Iloilo, sapagkat pinapakansila ni Marcos dahil ang local or government counterpart na dapat ay mayroon tayong inilalaan na pundo, kinukuha nila at inilipat sa flood control projects. 200 billion pesos every year, kaya hindi umuusad ang foreign assisted projects. Ang tanong po ka Eric, posible ba? Ano yung posible? Hindi ko na nabasa. Nawawala siya eh. Sorry, pag umakyat hindi ko na nakikita. No? Mga kababayan, ito pa po ang masakit sa loob po ng 3 budget cycle, mahigit 100 billion pesos po ang kinaltas ni Marcos pala sa PhilHealth program from 2023, 2024, and 2025. Umaabot po sa 100 billion pesos ang kinaltas nila ni Romualdez instead na ito ay mapupunta sa PhilHealth programs. Therefore, kaya nila kinuha pa. Narinig naman ho natin, ganyan ho kakapal yung pagmumuka na pati yung PhilHealth nga ho, napakalaking tulong na ho yan sa mamamayang Pilipino, lalo na yung mga ating kababayan nasa ospital. Malaking tulong ho yung PhilHealth na yan. Pero tignan nyo, dahil nga ho, magnanakaw, kurap, lahat po mga kabdit walang pinipili. Yung mga classroom mga kabdit, ilan ho yung napatayo sa isang taon? 22 classroom. Ayaw ho nilang magkaroon ng edukasyon yung mga kabataan. Kasi ayaw ho nilang mamulat itong ating mga future generation sa politiko. Ayaw ho nilang malaman o magkaroon ng utak. Kasi pag bumoto nga naman mga ka-update, bibigyan ka lang ng ilang, magkano bibigyan sa'yo? 10,000. Mananalo talaga ho yung gusto nilang politiko. Ayaw nilang bigyan ng utak, talino, yung mga kabataan ho ngayon. PhilHealth, edukasyon, lahat o kinukura po nila. Kaya mga kabdid, kung may opinion reaction kayo, pag-usapan ho natin sa comment section. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.